Noong unang panahon may nakatirang mag-ina. Ang ina ay si Aling Marites at ang anak niyang si Aaron. Mahal na mahal niya ang kanyang bugtong na anak kaya lumaki si Aaron sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Aaron sa pangingisda at magluto. Ngunit laging ikinakatwiran ni Aaron na alam na niyang gawin ang mga itinuro ng ina. Kaya't binabayaan na lang ang kanyang anak. Isang araw nagkasakit si Aling Marites at hindi siya makabangon. Inutusan niya si Aaron na mangisda at magluto ng pagkain. Isinalang ni Aaron ang pagkain ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang pagkain ay nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Marites na pagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Marites, kaya't napilitang si Aaron ang gumagawa sa bahay. Isang araw, nag-iingay si Aaron habang natutulog ang kanyang ina. Dahil sa kanyang ingay, nagising si Aling Marites. Sabi ni Aling Marites, "Naku, Aaron, sana'y maging isda ka na lang para hindi makapagsalita sa lupa." Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay di na umiimik si Aaron. Umalis siya dahil sa galit ng ina at di na bumalik sa kanilang tahanan. Dahil sa kanyang galit sa kanyang ina, nagwala si Aaron. Tapos meron siyang nakasalubong na matandang babae. Dahil sa galit niya sa kanyang ina, tinumba ni Aaron ang matandang babae. Tapos pinagsusuntok niya ito. At pumunta si Aaron ito sa tabing ilog sa kanilang bayan. Tapos meron siyang nakitang isang babae sa kabilang ilog. Tapos kumuha siya ng malaking bato tapos binato niya to sa kanya. Tapos di niya akalain na diwata pala iyon. Tapos nagalit ang diwata at sabi niya kay Aaron, "Ako yung matandang babae na binugbog mo at yung binato mo ng bato." Tapos ginamit ng diwata yung kapangyarihan niya kay Aaron. Tapos pagmulat ng mata ni Aaron, tapos naging isa siyang isda. Paggising ni Aling Marites, meron siyang nakita na isda sa kanyang baso, tas naalala niya yung sinabi niya sa kanyang anak. Tapos nilipat niya ito sa fishbowl at inalagaan niya ito. Maraming salamat sa pakikinig.